Napakunot ang noon ni Amira nang mapansin ang kulay itim na sasakyan na kanina pa umaaligid sa bahay nila. Tinted ang mga salamin kung kaya't hindi niya makita kung sino ang nasa loob nun. Bigla siyang kinabahan. What if isa na naman itong masamang tao? What if pagtangkaan na naman silang kidnapin? Kinuhanan niya ng kamera ang plate number ng sasakyan. Tinawagan niya si Erald para magpatulong na alamin kung sino nagmay-ari ng sasakyang yun. Kailangan niyang maging maingat lalo pat may anak siyang kailangang protektahan. After 3 hours, muli siyang tinawagan ni Erald. Nagulat siya nang sabihin nitong si Caleb ang nagmamay-ari ng plate number na yun. Are you sure? Tanong niya sa kaibigan habang panayang kabog ng dibdib niya. Feeling niya may mga kabayo nagsisipulasan sa loob ng kanyang dibdib. Paanong nalaman ng dating asawa niya na nandito sila sa Santa Elena? Sa tagal ko ba naman sa industriya ng pagbabalita, magkakamali pa ba naman ang research ko? 100% sure kay Caleb Pagar yan. Paniniyak ng kaibigan niya sa kanya. Salamat. Alam niya lahat ng galaw mo, Amira. I'm pretty sure hindi siya huminto sa pagsubaybay sa inyong mag-ina. Anang lalaki sa kanya. Pero nakita niyang tumakbo ng sasakyan palayo. Bakit hindi man lang siya magparamdam kay Gertrude kung talagang may malasakit siya sa bata? Puno ng hinanakit na tanong niya sa kaibigan. Yan ang hindi ko masasagot para sa kanya, Amira. Halos paanas lamang na sagot nito sa kanya. Isa lang ang sigurado ko. Hindi naman siya tuluyang nawala sa buhay ninyong mag-ina. Hindi na siya nakipagtalo pa sa kaibigan. Pero kung hindi ito nawala sa buhay nila, kahit kailan, di naman niya ito naramdaman. Paasa, yun ang salitang tumutugma sa ginagawang ito ni Caleb sa kanila. Masayang masaya si Amira na makapasa siya sa trabaho. Matagal rin niyang naisantabi ang pangarap niyang ito. Ngayon ay bibigyan naman niya ng oras ang karir niya. Since hindi naman naalagain si Gertrude, kumuha siya ng isang unit malapit sa pinapasukan niya. 2-bedroom lang iyon. Isang malayong kamag-anak ang kinuha niya mag-aalaga kay Gertrude habang nasa trabaho siya. Inaasikaso na rin niya ang pag-transfer ng anak sa magandang eskwelahan. Malapit rin naman ang pinapasukan niyang trabaho. Nakasettle na ang lahat. Siguro naman wala na siyang magiging problema sa pagbabalik niyang ito ng Maynila. I'm so happy for you, Amira. Masayang sabi ni Erald sa kanya. Isang hapon, nangyayain siya nitong kumain sa labas. Si Gertrude kasama ng Kuya Efren niya sa Bulacan, habang busy siya sa pag-aayos sa bago niyang apartment. At least na-realize mo na rin ang mga potentials mo. Nagtataka nga ako na hindi mo itinuloy yung pagtatrabaho sa isang prestigious na kumpanya sa Canada. Ang totoo, nag-apply ako dun pero hindi naman ako pinalad na makapasa, sabi ni Amira kay Erald. Hindi naman ako ganun katalino na gaya mo or ni Chloe. Aniya, na biglang naalala si Chloe. Ano na nga palang balita mo sa kanya? Huling balita ko, lumabas na siya ng rehabilitation center. Nasa Singapore na siya para magmastera. Anitong napatingin sa kanya. At hanggang ngayon, hindi pa rin tapos ang tungkol sa ginagawa kong pagre-research tungkol sa pagkamatay ng father niya at ang koneksyon nito sa mga underground world. Bakit mo ko tinitignan ng ganyan? Nagtatakang tanong niya rito. Alam mo namang kasama si Caleb sa ginagawan ko ng investigasyon, hindi ba? It's been 5 years since I started this case. At hanggang ngayon, masyadong mahirap pagtugma-tugmain ang mga koneksyong nag-uugnay sa kanila. Baka naman kasi wala talaga, sabi niya rito. Alam niyang matagal nang pinaghihinalaan ni Erald ang pagkatao ni Caleb. Ngunit kampante siyang bukod sa pagiging isang mahusay nitong engineer. Hindi ito sangkot sa kung anumang negosyo ng ninong Samuel nito. Sadyang nakakabulag ang labis na pagmamahal, Amira. Matalinhaga nitong sabi sa kanya. Hindi siya umimik pa. Hanggat maaari, ayaw niyang mag-isip ng kung anumang may kinalaman kay Caleb sa ngayon. Gusto niyang okupahin ang isipan niya sa mga masasayang bagay kagaya ng pag-uumpisa niya sa kanyang dream job. Stepping stone lang naman niya ang maging isang researcher. Ang gusto talaga niya maging isang sikat na broadcaster kagaya ng mga idols niya. But enough of him. Gusto kong maging masaya ka sa muli mong pagbabalik and I am happy na nag-decide ka na magstay dito for good. Anito makahulugang tumingin sa kanya. I mean, sana nga for good na to ha? At hindi mo natatakbuhan ang problema mo kung meron man.
Gusto kong malaman mo nandito lang ako palagi para sa'yo. Kahit na nga madalas hindi naman ako importante sa'yo. Kumunot ang noo niya. Erald, ano na naman ba to? Nagkibit balikat ang binata. It's just that hanggang ngayon hindi pa rin ako nakaka-move on since basti din mo ako nung high school. Pabirong sabi nito sa kanya. Saka sinabayan ng malakas na tawa. Natawa na rin siya. Hanggang sa maghiwalay sila, tawanan sila ng tawanan. Masaya sila hanggang ngayon na panatili nila ng binata ang friendship nila. Kaya naman ang mag-umpisa siya sa trabaho ay madali na lamang sa kanyang mga pa. Dahil sa tuwing may mga bagay siyang hindi maintindihan, si Errol ang napapagtanungan niya. Nagulat si Amira nang malaman ang next assignment niya. Kumunot ang noo niya habang binabasa ang pangalan ni Caleb. Saka napatingin sa kasamahan niya sa trabaho. Siya ang guest ni Miss Charlene on Friday? Ani ang biglang nataranta. Si Miss Charlene ay isang papasikat na journalist na nabigyan ng bagong programa sa istasyong pinagtatrabahuhan niya at isa siya sa mga researcher ng programang ito. Pinagtaka niya na hindi siya nasali sa meeting para sa mga bagong episodes sa susunod na linggo kaya't hindi niya alam na si Caleb ang mga napiling i-interviewin ni Miss Charlene. Si Miss Charlene mismo pumili sa kanya. Ang kumpanya daw kasi ni Mr. Fagar ang naging benefactor niya. Kaya siya nakapagtapos ng college. At balita ko, hindi raw tinigilan ni Miss Shirley ng eskwelahan niya hanggat hindi niya personal na nakikilala ang lalaking yun. From then on, naging magkaibigan na raw ang dalawa. Kwento ng isa sa mga production assistant sa kanya. Gustong tumas ng kilay niya. Hanggang saan kaya nakarating ang level ng friendship ng dalawang yun? Napangisi ang babae nang mapansin ang question mark na nakaplaster sa mukha niya. I know, right? Bulong nitong tinapik siya sa balikat. Kahit hindi ka magsalita, alam ko kung anong tumatakbo sa isip mo. Dahil yan na rin ang kasulukuyang tumatakbo sa utak ko. Pero sa atin na lang yun. Tumatawang sabi nito sa kanya. Obserbahan na lang natin sila sa Friday. Let's see kung anong mga body languages nila. Anitong humagikik pa. Ewan pero hindi siya natatawa sa kung ano man tumatakbo sa utak niya. Palihim siyang napatingin sa kinaroroonan ni Miss Charlene. May kung anong kumurot sa dibdib niya habang nakakaramdam ng insecurities, habang pinagmamasdan ng papasikat na dalaga. Napakabata pa nito. Kaka-celebrate lang nito ng 22nd birthday nito, and yet, alam niyang napakalayo na mararating nito. Samantalang siya, heto malapit na siya mag-29, ngunit mag-uumpisa pa lamang siya sa pangarap niyang career. Ngunit hindi naman iyon ang pinagmamaktol ng dibdib niya, kundi ang nalaman na closeness nito kay Caleb. May pait sa mga labing napangisi siya. Heto siya, naging asawa ng lalaki and yet, kahit na kailan, di man lamang siya naging close dito. Hindi siya dapat na makaramdam ng pagsiselos. Pero heto, nag-uumpisa na naman pumitik ang dibdib niya. Lalo pat batang-bata pa itong si Charlene. In short, fresh na fresh pa ang beauty nito. Amira, kailangan mo na nga palang kontakin si Engineer Pagar para sa Friday. Ikaw ang gagawa ng mga questionnaires para sa kanya. Napamaang siya. Gusto sana niya magprotesta. Bakit ako? Iyon ang rumihistro sa mukha niya. Habang nakatingin sa production assistant, kibit balikat lang ang sinagot niya. Kung alam lang ng mga ito na may nakaraan sila ni Caleb, napahinga siya ng malalim. Mabuti na lamang at hindi na niya ginagamit ang apelyido nito. Kung hindi, baka maungkat pa ang nakaraan nila. Pinaunlakan ni Caleb ang guesting niya sa bagong programa ng kaibigan niyang si Miss Charlene Hernandez, kahit na ayaw sana niyang magpa-interview. Ngunit nang malaman niyang doon nagtatrabaho si Amira, napapayag siya sa imbitasyon ng kaibigan. It's about time na linawin niya ang isang bagay. Haharapin niya si Amira. Bahala na. Sir, may gusto pong kumausap sa inyo. Amira raw po from AZB Network. Anang sekretarya niya. Parang may mga dagang nagsipagtalunan sa dibdib niya nang marinig ang pangalan ng asawa. Parang may bumara sa lalamunan ni Amira nang magsalita. Napahinga siya ng malalim. Hindi siya ready na magkaharap sila ni Caleb, pero wala siyang magagawa dahil ito ang hinihiling ng kanyang trabaho. Hindi niya alam kung nananadya ba ang tadhana sa kanya. Caleb, panimula niya. This is Amira. I know,
Pormal ang tonong sagot niya. Alam ko ring matagal ka nang nagbalik ng Pilipinas. At kung hindi pa dahil sa trabaho mo, wala kang balak na ipaalam sa akin ang pagbabalik mong to. Ramdam niyang hinanakit sa tono ng pananalita nito. Biglang nagpanting ang tenga niya. Siya bang may atraso ngayon? Nakalimutan na ba nito ang dahilan kung bakit siya nag-alsa baluta noon? At teka, bakit alam nito ang tungkol sa trabaho niya? Ngunit hindi ang tungkol sa kanila ang dahilan ng pagtawag niya rito. Kaya isinantabi muna niya ang kung anumang isyu sa pagitan nilang dalawa. Pwede bang saka na natin pag-usapan ang kung anumang isyu nating dalawa? Tumawag ako, hindi dahil sa personal na dahilan. Hindi ko alam kung paano mong nalaman ang tungkol sa trabaho ko, but since alam mo na ang tungkol doon, just see me in person kung gusto mo akong makausap. Hihintayin kita dito sa bahay natin. Ani at mabilis na ibinaba ang telepono bago pa siya makasagot. Napakurap-kurap siya. Napagtanto ni Caleb na hindi na niya kailangan patagalin pa ang tungkol sa kanila ni Amira. Gusto niyang bago siya bumalik ng Amerika, ay maging maayos na ang relasyon nilang dalawa. Masyado na silang maraming nasayang na panahon. Waring lumandag ang puso niya nang marinig ang doorbell sa labas ng gate. Simula nang mawalan siya ng paningin, tumalas lalo ang pandinig niya. Kaya kahit nasa loob na ng kwarto, alam niyang dumating na ang hinihintay niya. Naroroon ang kanyang maid para pabuksan ito ng pinto. Kinakabahang inayos niya ang buhok. Hindi niya alam kung ipagtatapat ba niya kay Amira ang kondisyon niya ngayon. Sabi ng doktor, unti-unti raw magbabalik ang normal niyang paningin. Kailangan lang ng kaunting pasensya. Sa ngayon ay nakakabanaag na siya, ngunit marami pa ring mga bagay na hindi niya kayang gawing mag-isa. Kaya ingat na ingat siya kapag lumalabas siya, lalo na kung gabi. Hindi na niya magawang lumakad na walang driver at bodyguards. Humakbang siya palabas ng kwarto. Kabisado na niya ang bawat daraanan niya, kaya hindi mahahalatang malabo ang kanyang paningin. Amira, waring nagbalik sa kanyang lahat ng alaala nung pumasok sa bahay ni Caleb. Mula noong umalis siya sa tahanang iyon hanggang ngayon, wala pa rin nagbago sa ayos nito. Amira, napakislot siya nang marinig ang boses ni Caleb. Pakiramdam niyang umikot saglit ang mundo niya, lalo na nang makita ito. Nanlalamig ang kanyang talampakan. Pakiramdam niya, hindi pa siya handang harapin nito. I miss you so much. Sabi nitong niyakap siya na mahigpit. Ano na naman ba to? Kinakati na naman ba to? Kaya ganito na naman ito sa kanya. Bahagya siyang napapikit saka huminga ng malalim para paglabanan ang nararamdaman. Hindi na siya dapat pang magpadala sa kanyang emosyon. Trabaho ang pinunta niya rito at hindi ang kung ano paman. Mabilis siyang kumalas sa pagkakayakap dito. Please Caleb, tapos na tayong maglaro. Matabang na sabi niya rito. Nandito ako dahil sa trabaho at hindi sa kung ano paman. Malamig ang tonong sabi niya rito. Kahit ang totoo, nag-iinit rin ang buong katawan niya. Bakit ba ganito ang epekto sa kanya ng lalaking ito? Bakit kahit na anong gawin ito, mahal na mahal pa rin niya ito? Ngunit kapag naiisip na si Karina ang pinili nito, biglang nagpapanting ang mga tenga niya. Hindi na siya dapat na magpadala pa sa kanyang nararamdaman. Kailangan maging matalino na siya kung ayaw niya mapaglaruan na naman. Kung gusto mong makita si Gertrude, magsabi ka lang. But please, wag mo na siyang paaasahin pa, kagaya ng ginawa mo sa kanya dati. Anyway, hindi ako nagpunta dito para doon. Let's talk about it some other time. I'm here, Amira. Gusto ko lang malaman mo na ikaw ang pinili ko, hindi si Karina. Dinig niyang sabi nito. May pait sa mga labing napangisi siya. Sinasabi mo ba yan dahil wala na siya? Matiim na tanong niya rito. You can ask my secretary about it. I was about to follow you a week after your flight. Ngunit may hindi inaasahang pangyayari. Damn it, Caleb! Tigilan mo na nga mga kasinungalingan mo, pwede ba? Napipi ko na sabi niya rito. Hindi ako nagbalik ng Pilipinas para lang makipaglaro sa'yo. At kung ako ang tatanungin mo, ayaw na kitang makita pa. Kung hindi nga lang dahil sa trabaho, hindi na ako tutungtong pa sa bahay na to. Natahimik si Caleb. I'm sorry. Wala akong balak na makipag-away sa'yo. Sabi niya na makabawi sa kabiglaan. Pero pwede bang wag na natin pag-usapan pa ang kahit na anong may kinalaman sa ating dalawa?
Pakiusap niya rito. Matagal na tayong tapos at wala na tayong babalikan pa. Kung gusto mong makita ang anak mo, hindi kita pagbabawalan. But please, Caleb, labas na ako dito, okay? Ginampanan ko ang pagiging ina kay Gertrude at bahala ka kung gusto mong magpakaama sa kanya. Pero hindi kita inuobliga. Igagalang kita bilang ama ng anak ko. Pero hanggang dun na lang yun. Formal na sabi niya rito. Matagal na natiling tahimik si Caleb. Hindi niya alam kung naiintindihan ba nito ang sinasabi niya o hindi. Pero wala na siyang pakaalam. Ang mahalaga, nasabi na niya ang gusto niyang sabihin. Pwede bang yung talagang pakay ko na lang ang pag-usapan natin? Sabi niya rito. Kung ganon, pakisabi sa buong production. Paki-cancel ng guesting ko sa programa ninyo sa Friday. Narinig niyang sagot ni Caleb sa kanya, na nagpamulagat sa kanya. Please, wag mo namang gawin personal to, Caleb. Please, hindi tungkol sa ating dalawang ipinunta ko dito, Caleb. Parang naiinis na sabi ni Amira kay Caleb. Parang hinahaluka yung sikmura niya nang lapitan siya nito at hawakan sa kanyang mga balikat. Ano na naman ba to? Guguluhin na naman ba nito ang buhay niya? Naparito ako sa Pilipinas para simulan ng karir na matagal ko nang pinapangarap. Na isang tabi ko na yun na magpakasal ako sa iyo. I gave my best para mag-work ang pagsasama natin, pero anong ginagawa mo? Ngayon, sarili ko naman ang pagbibigyan ko at sana hayaan mo kong maging masaya, Caleb. Matagal itong hindi umimik. Maya-maya, bumitaw ito sa mga balikat niya, saka tumalikod na. I'm sorry. Sabi nitong parang nangangapa ng mauupuan. Go ahead. Ituloy na natin ang kung ano talaga ang sadya mo rito. Napakunot ang noon niya nang mapansin ang mga kilos nito. Pakiramdam niya may kung ano dito na hindi niya matukoy kung ano. Nilapitan niya ito at winagayway ang isang kamay malapit sa mukha nito. I can still feel you, Amira. Halos paanas lamang nasabi nito sa kanya. Natigilan siya. Parang nakumpirma ng sinabi nito ang pakiramdam niya. Napalunok siya sa katitig na titig dito nang nagsalita. What happened? Parang naninikip ang dibdib niya habang nakatingin sa mukha nito. Nakatakda na akong sundan kayong mag-ina sa Canada. A few days before my flight, tinambangan ako ng mga tauhan ni Karina. Napatay nila si Mang Roy at muntikan na rin ako. Mabuti nakatakas ako. Mapaklang naging ngiti nito. Talagang nga yatang matagal mamatay ang mga masasamang damo. Iniisip ko nga minsan na mas mabuti pang namatay na rin ako kaysa ganito kalungkot ang buhay ko. Halos paanas lamang nasabi niya rito. Ilang beses kong tinangkang puntahan kayong mag-ina para ayusin ang pagsasama natin, pero naduduwag ako. But then, hindi ko na kaya, Amira, dahil mahal na mahal kita. Nagulat siya sa revelasyong yun ni Caleb, ngunit nanatili lamang siyang tahimik. Hanggat maaari, ayaw niya maging komplikado pa ang buhay niya sa piling nito. Hindi ko alam kung makakakita pa akong muli. Walang kasiguraduhan na naging operasyon ko sa Amerika. In fact, nakatakda sana akong bumalik. Pero ipinagpaliban ko muna dahil nabilitaan kong nasa Pilipinas ka. Kahit kailan, hindi naman ako huminto sa pagsubaybay sa inyo mag-ina, Amira. Hiniling ko rin kay Kuya Efren mo na huwag iparating sa'yo yung financial support na binibigay ko simula nang manirahan kayo ng Canada. Sinabi ko lang ito ngayon dahil gusto kong malaman mo na kahit kailan, hindi ka nawaglit sa puso ko. At alam kong napakarami kong kasalanan sa'yo, sa inyong mag-ina. Ngunit gusto kong malaman mo na walang sandaling hindi ko pinagsisisihan at pinagbabayaran ang lahat ng mga naging kasalanan ko, lalong-lalo na sa'yo. Hindi siya kumikibo, ngunit ramdam niya ang pagpatak ng kanyang mga luha. Gustong-gusto niya itong yakapin ng mahigpit at aminin dito na sa kabila ng lahat ng mga hinanakit na nararamdaman niya, kailanman, hindi naman nawala ang pagmamahal na nararamdaman niya para dito. Pero natuto na siya. This time, kailangan muna niyang pag-isipan nang makailang beses ang lahat bago niya ito paniwalaan. Besides, nang makabalik sila ng Pilipinas, sinumpa niyang hindi na muling mauulit pa ang nakaraan. Amira, nakikiusap ako sa iyo. Magsimula tayong muli. Ipinapangako ko magiging maayos na ang lahat. Nagsusumamong sabi nito sa kanya. I'm sorry for being an asshole.
I know sobra-sobrang paghihirap na binigay ko sa'yo at hayaan mong makabawi ako. Wala akong ibang babaeng minahal na kagaya ng pagmamahal na nararamdaman ko sa'yo. Sinasabi mo ba yan ngayon dahil wala na si Karina? Baka nakakalimutan mo. Siya ang pinili mo at hindi kaming mag-ina.